So mga sangkay, ito po ay medyo nakakalungkot na balita na isa pong bansa na mayroon pong malawak na yelo ang natunaw na, at ayon po sa report mga sangkay ay tila baga ito daw po ang record breaking sapagkat malawak na daw po ang natunaw, at ang pagkakaalam po natin mga sangkay halos ubos na. Alamin po natin ang balitang ito mula po sa international news. But anyway, before we start guys, subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.21 million subscribers na po tayo. So madali lamang po yan. Subscribe nyo po ngayon kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay? So, eto mga sangkay, medyo nakakakaba lamang po itong balita dahil ayon po dito sa report, Venezuela likely the first nation to lose all its glaciers. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang nagiging aircon po, kumbaga sa isang bahay, di ba, naglalagay po tayo ng aircon para lumamig. Ang ating planeta, nagiging malamig mga sangkay, o kahit papano hindi po umiinit, kahit po dito sa Pilipinas, wala man po tayo mga yelo, pero nakakatulong po yung glaciers. Ito po ay ang mga malawakang yelo na nasa iba't ibang mga bansa. No, kagaya po nito, sa ano po, mga sangkay, Venezuela, ayon po sa report, na magiging una daw po na bansa na mawawalan na po ng glaciers. Ito po ay mga malawakang yelo mga sangkay na mayroon po, halimbawa na lamang po ay ang Russia, Canada, at marami pa pong mga bansa o kontinente mga sangkay na mayroon pong glaciers na ayon nga po sa report, marami po sa mga ito ay natutunaw na. At ito, Venezuela, isa sa magiging biktima nitong climate change. So, sabi pa nga po ng iba mga sangkay, sabi ng mga scientists, kahit pa po matapos ngayon ang sinasabi nating El Nino, dahil alam po natin na dumadaan po tayo ngayon sa El Nino at patapos na raw po. Pero kahit pa raw po matapos mga sangkay, magiging mainit pa rin po ang ating panahon at tataas po ito sa pagdaan ng marami pang panahon. Alamin po natin ang balitang ito mga sangkay tungkol po dyan. And moving to South America, Venezuela has reached a grim milestone in the struggle against climate change. Once home to 6 glaciers, Venezuela has likely become the first country to lose all of its glaciers in modern history. Grabe, no? Scientists have downgraded Venezuela's last glacier to an ice field. Grabe. And so how exactly did climate change melt the Venezuelan ice caps? Yan, ang gusto natin malaman. Paano nangyari? Paano nagawa nitong climate change na matunaw ang ganong kalawak na yelo? Our next report takes you inside this alarming development. The South American nation of Venezuela has become a stark reminder of the threat from global Tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung gaano kalawak yung glaciers, yung yelo, na matutunaw lang po ng ganun-ganun lang. warming. In a grim milestone, scientists have downgraded its last glacier to an ice field. Naging ice field na lang, no? From glaciers. Tingnan nyo mga sangkay ha. From glaciers to ice field na lang. Bakit pa tinawag nilang ice field? Kasi yung mga natira na lamang po, ganito na lang. Ayan, no? Tingnan nyo mabuti. Ganyan na lamang mga sangkay. Ganong katindi itong climate change ngayon. Kaya nga po, sa lahat po ng mga nanonood sa atin dito mula noon pa hanggang ngayon, alam na alam po natin lahat kung ano ang mayroon sa ating planeta ngayon na nasisira na po ang ating mundo at marami po sa glaciers ay natutunaw na dahil po dito sa climate change. At kapag natunaw ito mga sangkay ng tuluyan, naku po,
By 2030, ayon po sa report, mas magiging delikado na po ang buhay ng tao sa ating planeta. This has potentially made Venezuela the first country to lose all of its glaciers in modern history. Grabe oh, natunaw. Unang bansa na natunawan po ng glaciers ng malawakang yelo. Venezuela had been home to 6 glaciers spanning a total area of 1,000 square kilometers. Grabe, nakakagulat mga sangkay. But 5 of these glaciers had disappeared by 2011, leaving the Humboldt Glacier, also known as La Corona, all alone. Dito, ito yung mga sangkay. Proseso kung papaano po naubos itong glaciers. Scientists say this glacier was projected to last at least another decade. However, new assessments have found that Humboldt melted much faster than expected. Grabe, no? In its heyday, the glacier covered 4.5 square kilometers, but it has now shrunk to less than 0.02 square kilometers. Grabe. Ganyan po katindi mga sangkay. Halos na talaga, halos wala na pong makikita po tayong yelo. Kumbaga, itong tinatawag na ice field ay ito na po yung kakaunti na natitira na lamang na alam po natin, yung kakaunti, mawawala na rin. This is roughly equal to the area of 2 football pitches. Now, the International Cryosphere Climate Initiative, a scientific advocacy organization, says that Venezuela's only glacier has become too small to be classed as a glacier. While there's no global standard for the Tingnan nyo to mga sangkay, oh. Halos wala na po talaga. Yung yelo na natitira, wala na rin. Mawawala na rin po yan, mga sangkay. Yung glaciers, wala na. Bagamat may yelo pa po, pero hindi na po siya yung matatawag na glaciers. Ito na po ay ice field na lamang. Body of ice to be classified as a glacier, a commonly accepted guideline is around 0.1 square kilometers. So how did the South American country lose its glaciers so soon? Ito na. According to climate experts, Venezuela has seen abnormally high temperatures in recent years. The country also sits closer to the equator and has relatively low-lying mountains, which made the ice caps more susceptible to global warming. Grabe. So, talagang na to mga sangkay. Very alarming. In December last year, the Venezuelan government announced a project to save its only glacier. It involved covering the remaining ice with a thermal blanket in the hope of insulating and protecting it. However, the move received backlash from local climate scientists who warned that the project could contaminate the ecosystem as the fabric would break down into microplastics over time. Now, researchers say the Humboldt Glacier did not contain enough ice to raise sea levels. But in some regions, glaciers play a crucial role in providing communities with fresh water. Kita nyo na, yung glaciers, mga sangkay sa ibang mga rehiyon daw, nakakapag-provide ng fresh water. And if they melt, humans will have to rely purely on spot rainfall. Scientists have predicted that the world will lose up to 80% of its glaciers by the year 2100. Grabe. Ganyan po. Halos wala na po yun, mga sangkay, sa 2100. Pero inyo ganun kalawak, mga sangkay, at ganun po kabilis ang pagkawala nitong yelo. So, hindi ko ma-imagine kung hindi pa babalik noon si Lord para kunin lahat ng mga sumasampalataya sa kanya, mga sangkay. We know naman what will happen once na bumalik si Jesus Christ. So, talagang nakakatakot. Nations in Asia and Europe may be next in line to become glacier-free. But for South America, Venezuela is a mirror of what's likely going to happen to the icy glaciers. As Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia also witness the shrinking of their ice rivers and glaciers continue to retreat from the Andes mountain range, what will it take for the world to become serious about climate change? Nako. Yan na nga po ang problema, mga sangkay. Kasi world leaders, wala po silang pakialam sa
climate change. Eto lang ha, itong nangyayari mga sangkay. Akala pa po ng iba, iniisip pa po ng iba na ito daw po ay hindi totoo, itong climate change. Pero ito na po mga sangkay ang mga halimbawa na nagpapatunay na nabubuhay po tayo sa panahon mga sangkay na mayroon po tayong kinakaharap na depekto sa ating planeta dulot po nitong climate change. At eto po yun mga sangkay. Ang Venezuela po ay isa sa biktima na ngayon ay tunaw na ang yelo dahil po sa tindi nitong climate change. Bakit mainit ang panahon? Hindi lamang po dahil yun sa El Nino. Sa totoo lang, wala pa po ang El Nino. Ganito na po kainit ang panahon. Lalala pa raw po ito ng lalala. Well, kung ito po ay ang katuparan ng propesiya mula sa Biblia, wala po tayong magagawa dyan, mga sangkay. No? Kasi mostly na prophecy from the Bible, nagaganap po talaga ngayon mga sangkay. Lalong-lalo na po pagdating sa natural disaster. Nagawa din po ng tao. Okay, so ano po ang inyong opinion mga sangkay? Tungkol po dito na isa na pong bansa ang nabiktima ngayon. Grabe to, breaking news talaga ito. Na ang Venezuela, kauna-unahang bansa, no? Naubos na ang glaciers o yung malawakang yelo. So ano po ang inyong mga opinion? Just comment down below. Mayroon pa akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito nag-upload ako ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So kung mga hilig nyo yung mga ganitong klaseng topic, subscribe, click the bell, and click all. Okay? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.